they always have the same look on their face that they can't believe that this officer is so big. But Coleman isn't just a big police officer. He's also Mr. Olin. Kung akala mo nakakita ka na ng mga matitigas sa tao, mag-isip ka ulit ng isa pang beses. Hindi ito karaniwang pulis na kumakain lang ng donut o mga gym goer tuwing weekend. Ito ay mga tunay na halimaw sa uniforme. Mga lalaki na sobrang laki at nakakatakot ng lakas, kaya kahit ang mga pinakamatigas sa preso ay humihinto sa pagsasalita kapag sila ay dumadaan. Kaya naman humanda ka na dahil narito ang 15 sa mga pinakamatitibay na pulis at sundalo sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Kyle Seaby. Si Kyle Seaby ay isang national level powerlifter at correction officer mula sa New Jersey na ang katawan ay parang wrecking ball at ang galaw ay parang predator. Sa edad na 20 years old pa lang, nakakabuhat na siya ng halos 600 pounds, nakaka-deadlift ng halos 804 pounds, at nakaka-squat ng halos 845 pounds. Mga numero ito na pang-competition na at ginagawa niya ito habang full-time na nagtatrabaho sa likod ng mga bar. Ngayon si Kyle ay handa na papuntang 562 pounds para sa kanyang opener na posibleng national record. Ang lakas niya, lalo na sa bench press, ay napapansin na ng mga elite coaches sa buong US. Subalit ang nagpapatingkad kay Kyle ay hindi lamang ang mga numero. Ito ang paraan niya ng paggalaw ng bigat, malinis, mabilis, at explosive. Makikita mo siya na madalas na naka-t-shirt at belt lang, walang komplikadong kagamitan, puro lakas at precision lang. Ang palayo niyang tiger ay dahil sa kakaibang aggression niya sa ilalim ng bar. Sa kabila ng ganitong lakas, bihira siyang magyabang, nagbubuhat, nagtatrabaho at umuwi. Ang social media niya ay talagang kalimitan ay malalakas sa lift at walang gimmicks. Sa loob naman ng prison system sa New Jersey, alam na ng mga inmate kung sino siya. At kung di pa nila alam, isang tingin pa lang sa barbell na yumuyuko sa likod niya, ito ay maalala na nila. Number 14, Martin Forsmark. Si Martin Forsmark ay hindi lamang mukhang Marvin Bilin, ang galaw niya ay parang Bilin din. Matangkad, may balikat na parang boulder, malalaking braso, at unmistakable Nordic build. Si Forsmark ang Sweden Walking Battering Ram, full-time police officer at 2 beses na nanalo bilang Sweden's strongest man. Kapag pumasok siya sa strongman field, kahit ang bakal parang nagdadalawang isip. Ang deadlift niya ay 915 pounds, leg press niya ay 440 pounds overhead na parang warm-up lang. Nakalawak na siya sa ilan sa mga pinakamahirap na strongman event sa mundo, paghila ng mga fire truck, pag-flip ng mga monster tire, at pagbuhat ng mga bato na hindi kayang igulong ng karamihan. Ang nagpapatingkad pa sa kanya hindi lang ang lakas, kontrolado ang lakas niya. Smooth ang lift, parang rehearse, at habang ginagawa yun, naglilingkod pa rin siyang bilang frontline police officer, nagpapatrol sa Swedish street, at nagpapanatili ng order sa isang bansa na kung saan marahil nagdadalawang isip ang karamihan sa mga kriminal kung siya ay tatawag sa kanila. Sa labas ng field, matindi ang focus niya sa training. Pinaghalo niya ang heavy compound lift sa classic strongman events, at kitang-kita sa katawan niya ang hybrid power na ito, massive pero mobile, may barrel chest, at leg na parang carved granite. Talagang totoong deal si Martin at talagang alam na ito ng mga inmate. Number 13, Isaiah Lambasters. Si Isaiah Lambasters ay maaaring walang world record, pero ang lakas niya para sa totoong buhay, literal na nakakapigil ng trapiko. State trooper siya sa Ohio, siya ay sumikat sa dashcam footage na talagang nakakamangha. Siya ay lumapit sa isang hail bale na kasing laki ng maliit na kotse na nahulog sa highway at talagang inilipat niya ito ng mag-isa. Walang forklift, walang backup at purong lakas at grit lang. Ipinakita ng video kung paano niya hinahawakan at inilipat ang massive roll. The State Highway Patrol says Trooper Isaiah Lamasters never misses a leg day at the gym. 100 of pound kada leg day at inarap niya ang traffic na parang bahagi lamang ng kanyang warm-up set. Para sa karamihan, ito ay talagang pwede nang maging highlight ng kanyang karir. Subalit para kay Isaiah, isa lamang itong ordinary na araw sa uniforme. Hindi siya galing sa background ng strongman trophies o elite bodybuilding. Ang lakas niya ay blue-collar, patrol-born at field-tested. Nagtitrain siya para sa real-life situation, foot pursuit, pagbuhat ng equipment at pagtulong sa mga sibilyan. At ang ibig sabihin lamang nito, ang lakas niya na may layunin ay hindi lamang para makapagpakitang gilas. Sa katawan niyang inuhubog ng tuloy-tuloy na training at mabigat na fieldwork,
Si Isaiah ay talagang isang opisyal na gusto mong tumugon sa tawag mo, kaya kalmado at sobrang lakas. Number 12, Marco Sabalenan. Si Marco Sabalenan, na kilala rin sa palayo ng Mars 1 at Vera, ay isang kilalang personality sa Finnish bodybuilding at strength sport. Ipinanganak noong 1973, nagsimula siyang mag-training bilang police officer, subalit noong early 1990s, siya ay lumipat sa competitive bodybuilding. Mabilis siyang nakilala dahil sa malaki subalit proportionate na katawan na may 6 feet ang taas, higit 300 pounds ang timbang, at reportedly, higit sa 24 inches ang braso. Kahit hindi siya lumahok sa Mr. Olympia, matagumpay ang kanyang karir sa IFBB Grand Prix Circuit, nakamit ang top placing sa Europa at natalo ang ilang kilalang international professionals. Sa Finland, naging sentro siya sa pagpapalaganap ng strength sport, tumulong sa paglago ng event tulad ng Finland Strongest Man at naging mentor ng mga rising athletes. Nakipagtulungan siya sa ilang mga top strength coaches sa Europa at napanatili ang respeto sa bodybuilding at powerlifting communities. Sa huli, nagkaroon siya ng seryosong kidney problem kaya kinakailangan niyang baguhin ng gusto ang lifestyle at training. Siya ay bukas na nagsalita tungkol sa laban niya sa kalusugan at ginamit ito para hikayatin ng mga responsable at maayos na supplementation at health awareness sa sport. Number 11, Park Song-young. Si Park Song-young ay hindi lang ang pinakamuscular na opisyal sa South Korea, maaaring siya rin ang pinakasikat. Full-time police officer at IFBB pro bodybuilder. Nakilala siya sa pambihirang kombinasyon ng elite level na muscle at records sa criminal apprehension. Sa loob ng 4 na taon, siya ang nangunguna sa bansa sa pag-aresto ng mga kriminal habang mukhang nagmula lang sa Olympic stage. Sa shredded physique, granite abs at perfect proportions, ginawa ni Park ang katawan niya para hindi lang sa kamera, ito ay power in motion. Sumikat siya viral footage ng kanyang department na kung saan hinahabol niya ang mga sospek sa uniforme, halos hindi napapagod at nangingibabaw ang muscle sa ilalim ng shirt. Sa kabila ng kasikatan, nakatutok siya sa public service, ginagamit ang platform niya para itaguyod ang fitness sa law enforcement at community safety. Madalas manguna sa school seminar at youth fitness program. Sa totoo lang, kung dumating si Park sa pintuan mo, walang makakalusot. Mabilis at may dala pang cuffs at baka isang protein shake pa. Number 10, Jan Jarus. Maaaring hindi pa kilala si Jan Jarus sa karamihan, pero sa mundo ng tactical strength, siya ay isang phenomenon. Pulis na madalas ipakita sa tactical strength videos, exceptional powerlifter sa lahat ng 3 lifts. Kilala si Jan sa paggawa ng tila imposibleng bagay, tulad ng overhead pressing habang naka-full uniform o weighted pull-up na may plate na nakakadena sa vest niya. Ang lakas ay itaas ang katawan niya ay sobrang labis, kaya siya ay naging viral sensation sa military at law enforcement communities. Subalit hindi lang sukat ang nagpapatingkad sa kanya. Bukod sa kanyang napakalakas sa balikat, dibdib at braso niya, ang talino niya sa paggamit ng lakas ay kakaiba. Lahat ng training niya ay hango sa totoong situation, kaya madalas makita siya sa combat boot, tactical vest, o active training environment. Hindi niya binubuhat ang weight para lamang makapagpakita ng gilas. At kahit walang official record, kitang-kita sa kanyang feet ang pull-up na may 100 pounds, push presses sa body armor, at tactical sprint habang may dalang kasamaang official sa balikat. Para kay Jan, madali lamang ang lahat ng ito. Ito ang klase ng lakas na mahalaga sa tunay na mundo, mabilis, explosive, at maaasahan sa pressure. Number 9, Johnny Green. Si Johnny Green ay hindi lamang simpleng gym rat sa uniforme, siya ay isang tunay na tangkay. Tumataas ang 6 foot, 4 inches at may timbang na 350 pounds. Si Johnny ay Dallas Police Officer at dating US Marine Corps veteran na may isa sa mga pinaka-intimidating na katawan sa law enforcement. Ang kanyang bench press ay higit 600 pounds, overhead press ay 405 pounds, at mas mukhang pro strongman kaysa sa karamihan ng street cup. Ang katawan niya ay parang walking billboard ng raw American strength, malaking dibdib, braso na kasing laki ng bowling pins, at mga hita na talagang parang concrete pillars. Ang kakaiba pa rito, talagang napapanatili niya ang laki at lakas habang aktibo siyang naglilingkod bilang patrol officer. Mahabang shift, tactical gear, at unpredictable field duty, lahat ay kayang hawakan. Layunin ni Johnny na hikayatin ng tao ng mag-sport at mag-weightlifting anuman ang sitwasyon. Siya ay na-feature sa maraming viral strength video
at police fitness showcases at an official ambassador sa pagpapalaganap ng fitness sa policing. Sa social media, nagko-content siya kasama ang anak niya na parehong high-level athletes. Sa madaling salita, kung si Johnny Green ang huminto sa iyong kalsada, huwag makipagtalo, respeto sa badge at bicep. Number 8, Andrus Muromets. Si Andrus Muromets ay hindi lang isa sa mga pinakamalakas na pulis sa Estonia, kundi isang global strongman icon. Simula nang sumali sa Estonian Police at Border Guard Board noong 2011, pinagsabay niya ang public service sa world-class strongman career. Naabot niya ang ika-4 na pwesto sa IFSA World Championship noong 2005 at ika-5 noong 2006 at 2007. Nakatatlo siya sa Arnold Strongman Classic noong 2007 at nanalo sa Strongman Champion League overall noong 2009. Ang kanyang grip strength ay talagang legendary at sabi pa nga ni Sven Carlson, siya raw ang may pinakamalakas na grip sa buong mundo. Mahigit sa 6 na talampakan ng taas niya at malakas ang kanyang katawan. Ang kanyang leg press ay karaniwang umaabot ng 400 pounds habang ang axle press na mabigat at makapalang bar ay higit 419 pounds. Nakilahok siya sa mahigit 40 International Strongman Contest at nanalo ng 6. Kaya naman karapat-dapat siya na ituring na isa sa mga pinakadekuradong atleta sa kasaysayan ng strongman. Ang elite na lakas na ito ay direktang nagagamit sa kanyang trabaho bilang pulis. Kahit pa nagpapadala siya ng pinsaladong sibilyan, nagkokontrol ng crowd o humahabol sa mga sospek, ginagawa niya ito na may kumpiyansa at physical na authority ng isang tunay na seasoned pro. Number 7, Mike Kahan. Si Mike Kahan ay hindi lang basta pulis, siya ay isang walking testament ng peak fitness sa NYPD. Tinaguro ang pinaka-shredded na official sa New York, may taas sa 6 na talampakan at lean, sculpted na muscle. Nakilala siya sa TikTok nang ipakita niyang nagtitrain siya ng 7 araw sa isang linggo. Karaniwang 1 oras kada araw at yan ang tunay na consistency at dedication. Hindi show ang routine niya, nakapokus ang mindset niya sa real-world readiness. Pinagsama niya ang heavy compound lift at high-intensity interval training para laging handa sa foot pursuit, takedown at patrol shift. Ang lakas niya ay talagang hindi lamang nakikita, ito ay functional. At ayon mismo sa kanya, ito rin ang nagpapanatiling ligtas hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang team. Sa labas ng duty, siya ay nag-lead sa fitness workshop para sa kapwa opisyal at regular na nakikita sa NYPD Wellness Campaign. Pinapakita na ang malakas sa opisyal ay epektibong opisyal. Ang disiplinadong lifestyle niya na balanse sa daily workout, pamilya at patrol work ay modelo ng kalusugan, resilience at readiness. Number 6, The Great Kali. Siya ay galing sa India, kakaunti lamang ang kanyang English pero sapat na para makipag-usap. May taas sa 7 foot, 1 inches at timbang na humigit kumulang 350 pounds. Si Dalip Singh Rana, na mas kilala bilang The Great Kali, ay nagdadala ng halos mythical intimidation sa bawat badge na kanyang suot. Bago siya pumasok sa WWE Wrestling, siya ay naglingkod bilang Assistant Sub-Inspector sa Punjab Police. Pinangangalagaan ng batas at kaayusan gamit ang sobrang pisikal na lakas. Nanalo siya ng Mr. India bodybuilding title ng 2 beses noong mid-1990s bago lumipat sa wrestling, na kung saan ang laki niya ay nagdala ng instant fame. May mga kwento pa nga mula sa Punjab na kung saan sumusuko ang mga kriminal sa simpleng pag-ikot niya sa beat. Sa ngayon pinamumunuan niya ang Great Kali Academy of Wrestling, nagtuturo sa kabataan ng disiplina, kumpiyansa at self-defense. Lumalabas din siya sa mga public event sa uniforme para sa community outreach. Pinapakita ng kanyang kwento kung paano maaaring gamitin ang extraordinary physical stature hindi para sa kaguluhan, kundi para sa kaligtasan, inspirasyon at liderato. Number 5, Tristan Holt. Si Tristan Holt ay patunay na ang tunay na lakas sa totoong mundo ay hindi lang tungkol sa muscle, ito ay service in action. Constable sa Edmonton Police Service, sumikat siya sa strongman scene noong 2021 at mabilis na umakyat sa ranggo. May taas sa 6 foot, 3 inches at higit 300 pounds. Pinagsama ni Holt ang raw size, athleticism at tactical training sa paraang bihira sa mga uniformed men. Noong 2024, nakamit niya ang ika-5 pwesto sa World Strongest Man Finals, isang kakaibang resulta para sa isang rookie. Dahil dito, siya ay inimbitahan sa ilan sa mga pinakamalalaking elite strongman competition sa buong mundo.
Nanalo rin siya sa kakaibang Magnus Bear Magnusson Strongman Classic noong 2023 at nakakuha ng gold sa Strongman Championship League sa Martinique noong 2024. Ipinanganak sa Saskatchewan, iniugnay-nihot ang kanyang hilig sa lakas sa maagang athletic training sa football at wrestling. Naalala pa niya na nagtulak siya ng upright piano noong 10 years old pa lamang nang mag-isa. Ngayon pinagsasabay niya ang elite training, naka-deadlift ng halos 400 kg raw kasabay ng patrol sa Edmondon Street. Sa kabila ng kanyang nakakatakot at tangkad at lakas, kilala si Yot sa kababaang loob, leadership at pagtataguyod ng fitness sa kanyang team. Pinapakita niya na ang tunay na lakas ay hindi lang pisikal, ito ay nasa pagiging present para sa iyong team at lungsod. Number 4, General Charles C. Q. Brown Jr. Si General Charles Q. Brown Jr. ay maaaring hindi nagbubuhat ng kotse, pero ang lakas niya ay nasa leadership at intellect. Bilang kauna-unahang black chairman ng Joint Chief of Staff, pinamunuan niya ang isang buong US military at nagsisilbing top military advisor ng presidente, una kay President Biden, ngayon kay President Trump, nagtutok ng strategy, policy, at readiness sa buong mundo. Siya ay umakyat sa ranggo matapos mag-graduate sa Air Force Academy noong 1988, nagsilbing fighter pilot at komandando sa malaking unit tulad ng Pacific Air Force. Nakamit niya ang prestihiyosong award tulad ng Defense Distinguished Service Medal at Air Force Distinguished Service Medal na sumasalamin sa kanyang tactical brilliance at steady command sa ilalim ng pressure. Ang lakas si General Brown ay may kakayahang gabayan ng military operation, mag-navigate sa geopolitical storm, at mag-inspired sa milyong-milyong service crew member. Lahat ay mayroong calm authority at may matalim na pananaw. Bukod pa rito, pinapalakas niya ang diversity at innovation, inihikayat ang military na mag-adapt at mag-modernize. That's why I continue to do what I do. I do believe in this position and the position I've had, all I've ever wanted to do is make a difference. Ang kanyang presensya sa world stage ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nanggagaling sa muscle. Ito ay nagmumula sa malinaw na pag-iisip, tiyak na aksyon, at matatag na liderato. Number 3, Hugo Girard. Si Hugo Girard ay hindi lang malakas, siya ay walking landmark ng Canadian power. 6 na beses na koronahan bilang Canada's strongest man, pinag-usama ni Girard ang elite muscle at totoong police experience. Bago duminahin ang strongman arenas, naglingkod siya ng 12 taon bilang law enforcement officer, pinagsasabay ang badge duty at gym beast mode na parang walang kahirap-hirap. Mula sa edad 12, sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang maging pinakamalakas sa tao sa mundo. Mayroong taas sa 6 na talampakan at humigit kumulang 400 pounds ang timbang. Ang katawan niya ay parang military vehicle, broad, dense at immovable. Ang kanyang deadlift ay umaabot ng halos 765 pounds at ang leg press niya ay lampas 400 pounds. Sa Canada, hindi siya natalo sa sariling lupa. Subalit hindi lamang siyang malakas, ginagamit ni Gerard ang kanyang kasikatan para sa layunin. Nag-host ng show, nagbibigay ng talk, at pinapalaganap ang health at discipline sa buong Canada. Pinapakita niya na ang lakas ay pwedeng maging puwersa para sa kabutihan, sa uniforme man o wala. Kapag nagbuhat siya ng semis o nagbabantay sa kalsada, hindi lamang siya pumapasok sa isang kwarto, binabago niya ang sentro ng gravity nito. Sa Canada, hindi lamang siya legend, siya ay isang unit. Number 2, Thomas T.D. Davis. Si Thomas T.D. Davis ay Elkhart County Correction Officer na ang feat ng raw strength ay nakakuha ng pambansang atensyon. Subalit ang tunay na nagpapatingkad sa kanya ay ang kanyang karakter. Simula nang sumali sa department noong July 2014, pinagsabay ni Davis ang graveyard shift sa world-class bench pressing habang hinaharap ang personal na trahedya at pinakamahirap na bahagi ng buhay. Sumikat siya noong May 2016 sa IPF World Raw Bench Press Championship sa South Africa na i-press ang 622 pounds at nagtala ng world record sa kanyang weight class. Noong April at September 2017, nagtala siya ng Indiana State at American Raw Open Bench record na 628 pounds. At noong March 2018, ipinagtanggol niya ang record sa Arnold Classic Pro Raw Bench Competition na naipress ng halos 94 pounds ang second place. Subalit hindi lang ito tungkol sa mga numero. Si Davis ay nag-channel ng kalungkutan lalo na mula sa pagkawala ng kanyang 3 taong gulang na anak na si Bryanson at ginagawa itong tuwid na determinasyon sa ilalim ng bar. Siya ay nawalan din ng coach na si George Lefano ilang sandali matapos ito, subalit nanatili siyang matatag. Siya ay mahigpit na sumusunod sa clean competition, iniiwasan ng enhanced supplement
at inuugnay ang kanyang tagumpay sa matibay na pananampalataya at gabay ng mentors. Sa labas ng duty, siya ay kilala sa kalmado at makatarungang pakikitungo sa inmate, kaya naman nirerespeto siya bilang protector at role model. At kahit na hindi na aktibo sa trabaho, patuloy si Davis sa pagbubuhat, pag-coach at pagbabahagi ng kanyang kwento ng resilience. Number 1, Paul Ray Smith, Sergeant First Class. Ang lakas si Paul Ray Smith ay hindi lamang nasusukat sa muscle, kundi sa tapang at sakripisyo. Isang career US Army Combat Engineer, pinarangalan siya ng posthumously ng Medal of Honor para sa kanyang kabayanihan noong Iraq War noong 2003. Ilang taon na ang lumipas mula nang ialay ng Pasco County native ang buhay niya laban sa isang company ng Republican Guard sa Iraq. Noong April 4, malapit sa Baghdad International Airport, inatake ang kanyang unit ng mahigit 100 kalaban. Sa halos walang cover at may mga pinsaladong kasamaan na natrap, inarap ni Smith ang 50 caliber machine gun sa tuktok ng damaged armored vehicle. Nagbabaril ng halos 10 minuto, pinipigilan ng atake para mabuhay ang kanyang mga kasamaan. Siya ay nakitil sa aksyon, subalit nailigtas niya ang dosenang buhay. May taas lamang siyang 5 foot at 9 inches, subalit sa mata ng mga kasama niya, tumutungga siya sa karamihan sa larangan ng karakter at tapang. Ang lakas niya ay hindi lang nasa battlefield, nasa pamumuno sa harapan, paggawa ng imposibleng desisyon at pagtatanggol sa iba sa anumang kapinsalaan. Ang kanyang sakripisyo ay simbolo ng katapangan at katapatan habang ipinagtatanggol ang buhay ng kanyang mga kasamaan. Ngayon ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa mga malalakas na pulis at sundalo na ito? Alin sa kanila ang pinakahinangaan nyo? I-share mo naman ang iyong opinion sa comment section. At huwag mo na rin kalimutan na mag-thumbs up kung nagustuhan mo ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang nakaka-inspire at kakaibang mga videos. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo at kita-kita muli tayo sa next pa namin na video.